Hi Capricorn! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your September kapalaran para sa mga Capricorn. General love and career reading. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayong buwan ng September. Kamusta kayo guys? Na-miss ko kayo. Comment question para lang kung nanonood sa'yo. Okay. Excited ako sa monthly ni Capricorn. Nga pala, love and career to guys. So, depende kung ano yung pinakamalakas na energies. Yan din yung lalabas dito sa reading natin. Okay. Sumisilip tong isang card. Meron kang tower moment. Okay. So, bago ko sabihin yung mga cards, kuha muna kita ng mensahe galing sa angels mo. Okay. Anong mensahe galing sa mga angels ni Capricorn? Wow, meron kang unconditional love, the Divine Mother. Thank you, Divine Mother, for helping me to give and receive the love I deserve. Oh my gosh, guys, parang kinilabutan ako sa totoo lang. Na-attract mo ang love na deserve mo ngayon. Walang makakapigil dyan, Capricorn. So, i-claim mo na to. Okay? Tinutulungan ka ng Divine Mother. Ayan, si Mama Mary to eh. So, nakakatuwa. Yung pinaka-deserve mo na love. So, kung nag-struggle ka man sa love life mo, ang nakikita ko dito is ibabalik sa'yo or ibibigay sa'yo kung ano yung totoong love na para sa'yo talaga. Meron ka ding leap of faith. I'm ready to take a leap, angels. Thank you for doing it with me. May risk na kailangan mong gawin, pero yung risk na yan, ililid ka din yan para ma-achieve mo yung true love. Balance. Thank you, angels, for bringing my life into balance. You are very strong. Ang nakikita ko dito, may mga nangyari talaga na hindi kagandahan, pero tinutulungan ka palagi ng angels mo, binibigyan ka ng lakas, at I feel like may action na kailangan mong gawin para ma-achieve itong minamanifest mo na unconditional love. Gawin mo lang daw kasi sigurado yan ibibigay talaga sa'yo to. Okay. So, take note guys na minsan kasi yung mga guidance na binibigay sa inyo sa tarot reading, kailangan talaga mag-take ng action para ma-achieve mo siya. So, hindi lang siya yung makikinig ka lang or manonood ka lang. May kailangan ka din gawin para ma-attract mo, para ma-claim mo kung ano yung mga blessings. At kung ginagawa mo na yung kailangan mong gawin, so, hindi mo na kailangan mag-alala. Kasi talagang makukuha mo yan, mapapasayo yan kahit anong mangyari. Okay, so from the tarot, meron tayong the Tower. Ito yung sumilip na card kanina. Merong pagbabago, napakalaking pagbabago dito. May bahay na nasusunog. Oh. So, this is something na inalagaan mo ng kay tagal. Isang connection or sitwasyon. Maaring sa love life mo yan. Pero, sa kasamaang palad, di ba, nakikita mo na inaalis or may nangyari dito na talagang hindi mo in-expect na tinanggal sa buhay mo itong taong to or itong sitwasyon na to. Pero hindi kailangan matakot dito guys kasi para yan sa'yo eh. Merong number 16, so number 7, pinoprotektahan ka at inaayos yung buhay mo. Kaya nangyayari to. You have to step out of your comfort zone. Kailangan mong mag-adjust. Hindi kasi pwedeng palagi na lang okay ang lahat. Kailangan talaga may mga challenges na nangyayari. Parte yan ng buhay mo. Okay. So, overall energy mo dito is 6 of Wands. Ang daming sparks. So, this is victory and success. Maraming tao din dito. Posibleng nasa gitna ka eh. So, I feel like yung iba sa inyo ay maraming nakakilala sa'yo, sikat ka, or maraming tumitingala sa'yo, maraming kang tinutulungan, at humahanga sa'yo yung mga taong yan sa paligid mo. Nakikilala ang pangalan mo ngayon. And I feel like gustong sabihin sa'yo ng universe na pagpatuloy mo lang yung mabuting ginagawa mo, walang nasasayang. Lahat ay nagkakaroon ng recognition. Okay. This can also be about recognition or magbibigyan ka ng appreciation sa mga effort na ginagawa mo, pareho sa love at sa career. Nga pala guys, pasensya na kayo, maingay sa labas kasi merong
construction po sa labas. Kaya, ayan, wala din ako magagawa. Hindi ko na makontrol yung ingay. So, pasensya na po talaga. Okay, so, sa recent past, meron kang the Full, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles. Nag-risk ka para sa stability. Actually, nakafocus ka sa sarili mo, sa pera mo, sa responsibilidad mo. Nung dumating itong person na parang nafe-feel mo na na hindi pwedeng ma-in-love ka kasi may iba kang priority. Pero nangyari pa rin, ginawa mo pa rin. Merong bahay dito, very stable ka, na ayos mo yung sarili mo. Posibleng iba sa inyo bumili ng bahay, nag-invest ka talaga para sa sarili mo. May success sa career, sa finances. Tapos ito din naman yung time na may kumatok sa puso mo. 555 angel numbers. Okay. So, nag-risk ka para sa taong yan kasi iniisip mo na baka siya na to, baka siya na yung makakasama ko hanggang sa huli ng pang long term. Kita mo na malalaglag na siya sa cliff, pero okay lang sa kanya. So, ganun yung nangyari, nag-risk ka. Sa current energies, 4 of Swords, 9 of Pentacles, 9 of Swords. Nakikita ko dito may hiwalayan. Pero for some reason, hindi mo pa maalis siya sa isip mo. Although, lumalakas ang loob mo, kayang-kaya mo sarili mo, independent ka. Pero, hindi mo talaga siya maalis sa isip mo. Merong unfinished business. Nag-heal ka at the same time, parang pinapabalik ka eh. Kasi nakikita ko, very independent ka. Hindi mo siya kailangan sa totoo lang. When it comes to money and stability, career, may sarili ka eh. Kayang-kaya mo ng sarili mo. May kasaganahan dito na lumabas. Na-enjoy mo na yung bunga ng pinaghirapan mo, pinagsikapan mo. Pero sa love life, nag-heal ka. Although lumabas din dito na umiiwas ka, pinipili mo i-enjoy na lang yung buhay mo, kung anong meron ka, i-enjoy mo lang. Pero may nagsasabi talaga sa'yo na sandali lang hindi ka patapos dun sa person na yon. Siguro masasabi ko lang, take your time para mag-heal. Sa totoo lang ngayon, napakadaming blessings. And itong person na to, hindi naman yan mawawala dyan eh. Yan yung nafe-feel ko mensahe dito. Mukhang na-attract mo din siya, na mamagnet din siya sa'yo. Lalo na kasi very independent ka ngayon. Parang ang nangyari, kung kailan mo siya hindi mo hinahanap, hindi mo iniisip, saka naman siya ngayon, parang drawn siya sa'yo eh. Minamagnet siya papunta sa'yo. Sa near future, merong the star. Ay, takpan natin. Okay. Kasi bawal sa YouTube yung mga images na kagaya niya na walang suot, diba? So anyway, the Star, Page of Cups, and the Queen of Swords. Wow, healing, connection with the person. Magkakaroon ng reconciliation, pero may nag-iba na talaga sa'yo. At the same time, i-enjoy mo pa yan. Marami pang mangyayari sa connection na to. And nakikita ko sa'yo, parang hindi ka na masyado nag-aalala, pero natuto ka na. So, itong healing process na pinagdadaanan mo ngayon, kailangan mangyari nito para dumating ka sa point na ito, kung saan nagkaroon ka ng growth, maturity, and strength. Kita mo si Queen of Swords, may hawak siyang sword, may butterfly siya dito. It symbolizes transformation. May tinatransform sa'yo sa buhay mo ngayon. Ito yung Tower card na lumabas kanina. Kita mo, medyo madilim, nasa shadows ka. I feel like you are looking at yourself. Ano bang mali? Ano bang kailangan baguhin? And I'm not coming from a place na mababaw, but malalim na pagbabago. Malalim na transformation. You are doing shadow work. Ano to? Okay, may kasama ka eh. May kasama ka habang kinokorek mo yung sarili mo. Kasi parang kaya nangyayari to kasi hindi mo na napapansin na medyo naging stagnant yung growth mo. So, kaya si universe na mismo nagsasabi sa'yo, sandali lang, Capricorn, baguhin mo muna to para umusad ka. So, huwag kayong mag-alala guys, kailangan talaga mangyari ng transformation na yan. So, i-clarify natin muna.
Okay, para alam natin pa yung ibang mga energies. Sa bottom of the deck, meron kang the Lovers, Two of Cups. Soulmate mo pala to eh. Ayan, oh, Lovers tsaka Two of Cups. May narinig akong pinagtagpo pero di tinadhana. May ganon na pakiramdam. Pero guided ka ng angels mo, oh. Merong hugis puso at merong angel wings dito. So, posible ganon nga yung pakiramdam. Hindi mo ma-explain to kasi nasa bottom of the deck. So, ibig sabihin, unconscious ka na soulmate mo pala yung taong yan. Kaya pala, di ka makaalis sa kanya or talagang na-attach ka sa kanya. Iba yung nararamdaman mo dito eh. Two of Pentacles. So, binabalanse mo lang din naman. May time na maganda yung pinapakita mo sa kanya. May time din na nagre-reserve ka para sa sarili mo. Posible na misinterpret ka ng person mo na being selfish or being self-centered, self-absorbed. Parang ganun yung tingin niya sa'yo eh. Pero kaya mo din ginagawa naman yan to protect yourself, your own well-being, para sa mental health mo. Kasi nakikita ko, you are very pure. So, kita mo yung shadow na black. Tapos, ito yung normal. Shadow work din yan eh. Ibig sabihin, talagang tinitingnan mo yung sarili mo kung tama ba yung ginagawa mo, mga desisyon mo. So, which means na talagang matalino ka at alam mo kung paano i-handle yung isang connection, lalo na kung bago pa lang yan. Or, nung time na nakilala mo siya, syempre, kailangan may boundaries. Kailangan yung focus mo ay andito pa rin sa kaperahan mo, which is talagang very stable. Medyo naapektuhan lang dito kasi may tower. So, posible kasi may mga ininvest kayo para sa taong yan na nag-share kayong dalawa. Kaya ngayon, nung nag-transform na tong connection na to, baka naghiwalay kayo, kaya kailangan hatiin, di ba? So, ayan, yung iba may mga legalities talaga na kailangan asikasuhin ngayon. Yung iba lang ha, yan yung nakita ko dito eh. Kasi sa ngayon mukhang pending pa, on the process pa yung mga documents na kailangan ayusin. So, merong pain, ayan, merong sakit sa paghihiwalay nyo. Nakita ko kasi yung blade, yung blade. Ito, oh, masakit to eh. Ayan. Okay, at the same time nakita ko din sa'yo na willing kang lumaban, kaya mong lumaban, may say ka talaga. Okay, pero ang tindi nitong connection na to, napakalalim. Nakita ko, tinanggap niyo isa't isa eh. Ayan, o, Six of Cups, may memories kayo together. Uy, takpan natin yung mga nakahubad na cards. Okay, by the way, the World card naman is about ending a cycle and starting a new beginning. So, nung nakilala mo siya, marami din namang nagbago sa buhay mo. At merong cycle na nagtapos eh. Kaya, that is the reason kung bakit dumating sa buhay mo itong taong to. So, ibig sabihin, nakatulong yon. Five of Pentacles, Three of Wands, Eight of Swords. Okay, so ngayon, pakiramdam mo may nawala sa'yo. At wala kang magagawa sa isang sitwasyon kasi na-cut na eh. So, posible you cut ties, you burn bridges. Ayan, merong lumipad oh. Merong nakawala. Ayan, so medyo confusing para sa'yo kasi parang naubos talaga lahat. Pero ikaw connected ka pa sa kanya eh. Yung connection nyo lang yung parang wala nang natira. Parang ganun yung nangyari. Okay, so clarify natin, bakit nga ba connected pa si Capricorn dito sa person na to? Hierophant. Okay, kasi nga soulmate or twin flame or kasal talaga, literal. Meron kang responsibilidad sa taong yan. Yan yung nararamdaman mo. Ten of Cups. Oh my gosh. Kaya naman pala, masaya kayo sa isa't isa, nagmamahalan kayo. Kaya ang hirap mag-let go. Pero ngayon may nakita kasi ako na nag-cut ng communication or ng connection, kaya ang hirap. Empress, oh my gosh, minahal niyo isa't isa, yan lang ang masasabi ko dito. Ngayon nakikita ko nagiging open ka sa mga posibilidad na pwede pa yan ulit bumalik sa buhay mo pag naayos na to lahat, hindi agad-agad, pero kasi na-attract mo siya eh, meron kang unconditional love dito, 'di ba?
So, wala kang magagawa kung may ibibigay si universe sa'yo na pag-ibig na person na magmamahal sa'yo, magmamahalan kayo. So, parang may nakita din ako dito na kailangan mo talagang you have to carry yourself in a way na nagpapakita ng lakas. So, siguro, yung pagiging empress mo, si empress kasi hindi yan gumagalaw, kusa lang niya na-attract yung person. Pero may nakita ko dito na may kailangan kang gawin, may action, you are very passionate about this situation, this person, this connection, at meron talagang kailangan gawin dito para maayos mo siya. Pero sa huli, decision mo yon kung gagawin mo ba. Queen of Pentacles, the Emperor. You are a creator. So, grabe. Ang nakita ko dito, sobrang workaholic mo. Yung iba mahilig sa halaman, guys. May mga halaman, oh. Ayan. Matalino ka, sa totoo lang may sistema ka. Very careful ka sa plano at talagang nagbubunga yung mga pinaplano mo. So, siguro, when it comes to this relationship na minamanifest mo or nasa buhay mo ngayon, itong person na to, mukhang ang sinasabi dito is gawan mo ng paraan kasi marunong ka magplano. Tutulungan ka ng time. Okay, time yung na-feel ko dito kasi kita mo halaman, hindi naman yan lumalaki biglaan, di ba? It will take time. So, you will grow unti-unti. Okay. Yeah, magiging successful yan, yung connection na yan. Yung iba sa inyo, twin flame nyo yung na-attract nyo. Lumabas si Empress tsaka si Emperor. Okay, temperance, patience, ayun, di ba? It will take time. Okay ka na sa ngayon, you have all you need. Marami kang achievements eh. So, ang ganda naman ito. Ang ganda ng card. So, itong si temperance, sinasabi lang dito na okay lang na maging busy ka kasi ang dami mong inaayos sa life mo. Pero wag mong i-let go yung pag-asa na magbago yung sitwasyon at makapasok sa buhay mo itong person na to. Wow, ang ganda. Oh. Connected ka sa emosyon mo. Nakaapak siya sa tubig eh. Merong change talaga na nangyayari. Ang feeling mo kasi ngayon, imposible, ang hirap, ganun yung pakiramdam eh. Pero sinasabi dito sa tamang panahon, makukuha mo or ibibigay sa'yo. Ayan o, 7 of Pentacles. So yung iba sa inyo hindi makapag-decide. Pero may effort ka na dito. Marami ng pinagdaanan. Nag-grow pa rin yung connection mo with this person. So, sino nga ba itong person na to? Tingnan natin ha. Okay. 8 of Wands. Madaldal ba siya? Or mahilig ba siya makipag-usap? Or mahilig siyang mag-travel. Fiery energy, baka ka din mo fire sign, Aries, Sagittarius, or this can be anyone na daming movement sa kanya. So, also very passionate, 4 of Wands. Committed naman sa'yo tong taong to eh. Komportable kayo sa isa't isa. And matindi yung attraction sa inyo, very passionate. Kita mo yung apoy. So, hanggang ngayon, yes, gusto ka pa rin ng taong to. Gusto ka niya makausap ngayon. Or gusto niya mag-travel sa'yo. Marami siyang hindi pa nasasabi sa'yo. Kita mo tong mga puputok na yan, no? So, ibig sabihin, hino-hold pa lang niya. Pero, yan yung mga bagay na kailangan niya masabi sa'yo. Or gusto niyang sabihin sa'yo. 3 of Cups. Oh, may celebration. Possible na you will reunite with this person. So, ang nakita ko dito, friendly person, 10 of Wands. Oh my gosh. Sobrang passionate. Alam mo, parang nakita ko dito nagmamadali. Kita mo yung apoy, oh.
I feel like marami siyang tatapusin para ipaglaban or i-pursue yung connection ninyo. Pero mag-ingat ka dito guys kasi may na-feel ako na kukontrolin ka niya. Parang may sasabihin siya sa'yo na mga gusto niyang mangyari. And parang meron siya ipopropose sa'yo na sige, andito ako pero kailangan mong gawin to. So medyo controlling yung nakakita ko pero gustong gusto ka nito. When it comes to romance and passion, ayan, ibibigay niya sa'yo yung romance. Three of Pentacles, gusto niya mag-build together with you. Partnership. Ayan, may mga tools, oh. Okay. Knight of Cups, romantic. Parang sabi dito, kailangan kita, kailangan ka niya. Okay. So, anong intention ng person na ito kay Capricorn? Anong intention nitong person na Two of Swords? Okay, decision, hindi makapag-desisyon. Justice, binabalanse niya. Baka may kadikang Libra. Okay, merong Gemini din dito guys. Ayan, 111 angel numbers, 2111. Okay, bakit hindi siya makapag-desisyon? Binabalanse niya eh. Oh, pure naman yung intention niya sa'yo. Yung nga lang guys, meron siyang balakid kung bakit kailangan niyang balansehin yung panahon niya, yung sarili niya, para hindi 100%, hindi buo yung nabibigay niya. The devil, stuck siya. Okay. May problem siya. May kumukontrol sa kanya. Okay. Yung kumukontrol sa kanya, maaring sitwasyon, tao, trabaho. So, Five of Swords, parang sinasabi niya dito, don't use against me kung ano yung balakid. Kasi, ang mahalaga kasi sa kanya yung relasyon nyo eh, yung pagmamahalan yung dalawa. So, ibig sabihin gusto pa rin niya ipaglaban to guys. The Sun, wow. Wow, I see a new beginning. Mag-o-offer sa'yo to ng bagong simula. At home siya sa'yo eh. May loyalty. Ayan, kita mo yung aso. Okay. Seven of Cups. Oh, may problems. Oh, may energy ng bata. Okay. Ang nakita ko dito, kung magkakaroon kayo ulit ng connection, gusto niya mag-sorry sa'yo, gusto niya ng bagong simula kasi may opportunity nakikita sa'yo. Posible na yung ibibigay niya sa'yo ay hindi yan yung hinihingi mo or hindi sapat. So, kailangan maging ready ka dun. Kasi sabi ko nga, may nakahati, may humahadlang sa kanya. Pero mahalaga kasi sa kanya is yung nagmamahalan kayo. Wheel of Fortune. Oh my gosh. Meron siyang tatanggalin sa buhay niya or natanggal na. May nagbago sa kanya. Kaya nakita ko babalik siya or bumalik na nga. Okay. So, claim nyo na yarn. The World. Ayan. Ito na naman si The World, oh. Again, lumabas dito, guys. New cycle, new beginning. Alam mo, gustong magbigay sa'yo nitong person na to. Gusto niya ibigay sa'yo lahat kung kaya lang niya. Kaya lang, may na-feel ako na, yun na nga, merong humahadlang. Hermit. Nahihirapan siya pag hindi kayo okay. Knight of Wands, Ace of Pentacles. Wow, guys. So much attraction. Alam mo, nakita ko dito, isi-seduce ka niya. Yung parang ipipilit niya yung sarili niya sa'yo. Para lang talagang magbunga yung connection nyo. Posible guys na gusto niya magka-baby kayo, magka-anak kayo. Pero more on attraction yung lumabas do. Queen of Wands. Ayun na naman oh. Fiery, passionate. Aries, Leo, Sagittarius energy. Although kahit naman anong sign pwede. Meron ding Capricorn din dito lumabas. Baka yung kadil niya ay Capricorn. Yung pumipigil sa kanya kung sino man yan. Posibleng pamilya niya, ex niya, kung meron anak sa dati niyang kapartner.
This can be any situation, pwede ding trabaho niya. Pero siya naman dito, ikaw yung gusto niya talaga. Ayan, ikaw talaga yung gusto ng taong to. Okay, so, nagsistruggle siya ngayon eh. So, okay, tingnan pa natin. King of Wands. Oh my gosh. Puro apoy yung lumabas. 7 of Cups. So guys, may nakita lang ako talaga na meron na talagang umahad lang dito. Baka nga bata. Energy kasi ng bata to eh. Na meron kasi siyang investment doon na kailangan niyang alagaan, kailangan niyang balikan. So siguro, ayun, inaalaga niya anak niya, pinapalaki niya. Ace of Swords. New idea. Page of Wands. Merong change of heart. Meron talaga nagbago sa kanya na gusto niyang i-offer sa'yo. Okay? So, ano kaya to? May nakita din akong problem sa communication eh. 8 of Cups. Merong tumalikod. Merong naglayas oh. Parang ang layo-layo na niya. Siguro, nahihirapan na kayong connect dito kasi, ayun, kita mo yun ang layo-layo na. Ayan, or LDR. Okay. So, ano magiging outcome dito? So, may nakita din ako dito, guys, na may other person naka-deal. May gusto sa kanya. Ayan, may gusto sa kanya yung other person. 9 of Wands. Nakita ko pa rin, paglalaban pa rin yung connection nyo. Pero, yun na nga, merong balakid talaga guys na naka-block. So, i-unblock nyo muna. 3 of Swords. 10 of Swords. Oh my gosh. So, yung connected sa third party, sinaktan ka talaga nito. Ayan, merong backstabbing na lumabas. Okay, connected yan dun sa lumabas na other person. Ayan, merong other person eh. Magician, 10 of Swords. Ngayon lumalabas dito, gusto niya magsimula ulit eh. Parang sasabi niya, tapos na yon. Ay, tumalon yung card. Ayun oh, death. Oh, tapos na. So, willing siya magsimula ulit. 4 of Cups. Malungkot pa rin. Nangihinayang pa rin. Parang merong natapon na hindi na maibabalik. Or may na, siguro trust. Kung ano man yung nawala na feeling nyo hindi na maibabalik. Uy, gusto niya ibalik yung trust. Ace of Cups. 7 of Wands. Pero at the same time, defensive siya. Parang sinasabi niya, don't be so hard on me, don't pressure me. Grabe, oh, may mga sili. Ay, sili. Kala ko sili. Salamander pala. Okay? Ibig sabihin, andito yung salamander. Ipupush na talaga yung sarili niya. Na pagpipilitan niya talaga para lang tanggapin mo siya. Okay. Magkakatuluyan ba si Capricorn at itong person na to? Chariot. Okay. Mukhang kailangan pa ng pag-uusap. Pero nakita ko dito guys na another change na naman. Another change is coming. Kasi nanghihinayang pa rin eh. Both parties, mukhang both parties. Yung person mo may regret talaga. Ayan. Kita mo yung both. Walang tao. So, may nawala talaga, no? King of Pentacles. Success sa finances mo. Nagiging palaban ka lalo. 6 of Pentacles. Parang na-feel ko dito, babawi ka sa kanya. Strength. The Moon. Okay, it's someone here na pinipili na lang manahimik. Mukhang ikaw to. Parang may sarili kang mundo na kung saan okay na okay ka. So, yan yung ano mo eh, sanctuary mo eh. Itong tatlong cards na to, Strength, Moon, High Priestess. May nakita kong energy ng Leo, Cancer, Pisces. Ang nangyayari dito is, kinakalma mo na lang yung sarili mo. Kasi naintindihan mo na uunawaan ka. Mukhang magkakaroon ng enlightenment sa mga nangyayari.
and also acceptance, or that is something na kailangan mong i-work out, na forgive mo yung sarili mo, forgive mo yung person, yung sitwasyon na hindi makontrol. Okay. Clarify natin, guys. Okay, Two of Wands, yung person mo nagsustok sa'yo. May pinaplano siya eh, pero hindi pa siya nag-e-effort. Four of Pentacles, nag-hold on pa rin siya. King of Swords. Talagang pinag-aaralan niya. Parang tinatry niya ayusin yung sarili niya para makapag-try siya ulit. Ace of Wands. Oh my gosh. Oh, Pentacles pala yung kanina. Okay, kasi ito si Ace of Wands, kakalabas pa lang. So, ibig sabihin, gusto niya ng stability sa'yo, pero, ayun. Gusto niya ng stability talaga dito, Capricorn. Ngayon naman lumalabas, attraction. May gusto talaga siyang i-offer sa'yo dito. Okay. Parang nakita ko hindi pa siya naka-move on, pero yung mga plano niya to reach out, nire-ready pa lang niya yung sarili niya. King of Cups, mahal ka pala nito eh. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Queen of Cups, King and Queen. Wow. Kaya pala. Page of Swords, Seven of Swords. Medyo manipulative lang siya, no? Talagang nagre-ready siya eh. Pinag-aaralan niya. So, bago to babalik sa buhay mo, na-ready na niya yung sarili niya. Kasi guys, minahal ka at mahal ka pala talaga, oh. Mahal ka niya. Mahal ka nitong taong to. Yung nga lang nakahang, nakastuck. Okay? Posible stuck sa trabaho. Kasi may mga pangangailangan, lalo na sa financial. So, kailangan ng sacrifice. Eight of Pentacles, Knight of Cups. And then, Judgment is here. Okay, decision. Okay, meron siyang iiwanan. Knight of Swords, mabilis. Five of Wands. Okay, competitive. Sobrang competitive. Wow. Parang nakita niya sa'yo na parang na-intimidate to sa'yo eh. Kaya nagiging competitive. Kasi gustuhin man niya na bumalik sa'yo, pero nakita niya sarili niya na parang, parang hindi pa ako ganun kayaman, hindi pa ako kalibel ni Capricorn, kailangan ko munang mag-ipon ng pera, or kailangan kong ayusin yung sarili ko, yung business ko, kung businessman man ito. May Gemini energy. Ayan. So, meron talaga siyang tinalikuran. Okay. Pero mukhang priority niya ngayon is ayusin yung sarili niya kasi very competitive siya. Mahal ka ba ng taong to? Yes, mahal ka niya. Pero ano ba ang mga gusto niya sabihin ngayon sa'yo? Give me another chance. Oh my gosh. Ano pa? I reread our old conversation. Di pa to naka-move on, iisip ka pa rin yan. I pray about you. Ayan. Pinipray ka. We were always meant to meet. It was written in the stars. So, siya mismo nakakaramdam na hindi ka pwedeng mawala sa kanya ng ganun-ganun lang kasi nakatadhana kayo para sa isa't isa. Wala siyang pinagsisisihan na nakilala ka niya, dumating ka sa buhay niya. I wish you were mine. Oh my gosh! Guys! Kiligan! Okay, gusto ka niya talaga. I want to hold you in my arms. Oh my gosh. Anong advice para sa mga Capricorn viewers? Advice para sa mga Capricorn viewers natin. Kuha tayo ng dalawa. Okay. Meron kang process your feelings, howl at the moon, follow the moon, watch for signs. Basahin natin sa libro.
Okay, so yung ano muna, follow the moon. Ay, hindi, yung process your feelings muna. Howl at the moon, okay. Okay, so sabi dito, the practice of monology involves at the very least processing your feelings at full moon and again at dark moon. How are you doing with that? Drawing this card suggests you have some feelings you need to release for your own good as well as for the good of anyone else involved in the situation. Now is the time to let your feelings show too. Bottling them up so that no one knows how you really feel isn't healthy, obviously. If you're doing that, stop. Consider working on your throat chakra with chanting, breathwork, or singing. Literally go out and howl at the moon. You're not at the end of this story yet, so this card can tell you what the end will be. It's up to you to create it. But part of the journey toward your answer involves you releasing your throat chakra and expressing yourself. If the situation or your life feels blocked now, processing your feelings could be the key to unblocking, feeling them, and deal with them. Negativity blocks your powers. So, Capricorn, malalim na cleansing ang kailangan gawin. Kanina lumabas naman dito na you are doing shadow work, inner work. Yan ulit yung mensahe sa'yo dito na minsan kasi may mga nangyari sa past mo, sa buhay mo na nakaka-affect kung paano ka magdesisyon pag may dumadating na problems or situation. So, wag mo daw idamay yung current situation mo sa kung ano yung trauma mo or nangyari sa past mo. Or kung ano yung nangyayari ngayon na parang sinisisi mo sa isang person yung mga nangyari na hindi kayo nag-work out. Pero sa totoo lang, ang kailangan mong gawin is kailangan mo i-process yung sarili mong emosyon. Kasi meron something dyan na nakakapit ka pa rin na kailangan mong bitawan para ma-attract mo yung person mo. Nagkakos kasi ng blockage yan kung dinadala mo sa current partner mo or sa current love life mo kung ano yung trauma mo dati. So, kailangan mo i-cut yun or tanggalin mo yun at i-manifest mo itong situation na to or yung person na to ulit kasi makukuha mo daw siya. As in, makukuha mo siya. Ito lang, gawin mo lang yung pag-process ng feelings mo. Kasi mukhang hindi pa talaga nagtatapos doon yung kwento ninyo. At itong person na to mismo ay gusto niyang bumalik sa'yo. Ayan, I wish you were mine, diba? Grabe. And yung isa, tingnan natin. Watch for the signs. Follow the moon, watch for signs. What is the universe telling you? It's important to learn how to read the signs coming your way. What signs are you being sent? Learning to read the signs is a big step along the spiritual path. They can come in form of dreams, music, numbers, or patterns. Your life themes are signs of what's going on in your consciousness. These are signs around you, and you need to see them. Alternatively, in the coming 24 hours, ask the universe for a concrete sign of some kind about your questions. For example, ask to see a rainbow, a pink unicorn, or whatever feels right to you, and then keep your eyes peeled. There is your answer. This card can come up as a sign to change your behavior or your focus. Pay attention. The signs are everywhere. What are you seeing? This card can also be a gentle reminder to get back into healthy routines that will help your life to take over more smoothly. Meditation will help you. Additional meaning for this card, the way someone does one thing is how they do everything. It's a theory. Open your eyes. Listen to your intuition. A spiritual self-care routine will help. Open up to divine guidance. So again, divine guidance, yung mensahe para sa'yo. Kailangan mong buksan yung sarili mo. Kasi marami pa talagang blessings na papasok sa buhay mo. Kapag masyado kasing alam mo yun, masyadong focused sa kung ano yung nakasanayan, hindi tuloy nakakapasok yung bagong blessings. Kailangan nang magkaroon ng pagbabago. Ang daming butterflies, it symbolizes transformation. Kaya go lang, laban lang. Okay, yan lang yung advice ko sa'yo. Okay guys, that's all for our September kapalaran para sa mga Capricorn. Thank you for watching. Paki-like po ng video, comment kung nagustuhan nyo ba or kung nag-resonate ba.
Kung kailangan nyo ng gabay, you can book a private reading. May bayad yun kasi ikaw mismo ang re-reading ko. Message na kayo sa Viber or WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. Like, subscribe, and hit the notification bell. Check out my Instagram for crystals na makakatulong to attract your manifestation, to open your chakras, at magdadala ng iba-ibang benefits. Meron tayong pang-attract ng love, attract money, focus, motivation, mental clarity, self-confidence, wisdom, wealth, prosperity, abundance, protection, healing, at marami pang iba, guys. So, message na lang ako. Thank you so much, Capricorn. Sobrang na-enjoy ko yung reading ninyo. 40-40 angel numbers. Ayan, 444. So, have a good day. God bless you. Stay safe. I'll see you again soon. Love you guys. Thank you, mga Capricorn. Bye!